Papa Dudut. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Eros, 37 years old na ngayon at electronic engineer sa isang manufacturing company dito sa Pampanga. Nakatapos po ako ng college sa tulong ng tita kong nasa abroad. Hiwalay na po kasi ang mga magulang ko at kumikita naman si nanay sa paglalabada. Pero kulang na kulang pa rin yon para sa amin. Sa bayarin pa lamang sa kuryente at tubig ay hirap na ang nanay ko. Si tatay naman ay hindi na nagbibigay ng suporta sa amin mula noong sumama na siya sa kabit niya. Matagal-tagal akong naging tambay matapos makagraduate, Papa Dudut. Masipag naman ako sa mga gawaing bahay kaya halos hindi rin napapansin ni nanay ang pagiging tambay ko. Marami naman akong nakikitang hiring sa mga job site online pero tuwing tinitingnan ko yung qualifications nila, nagba-back out kaagad ako. Kaya naman naging libangan ko na lamang noon sa bahay ang pakikipag-chat sa mga dati kong kaklase. Mahilig din akong sumali sa mga group chat ng mga single at doon ko na nga po nakilala si Yana. Maganda siya at may kaya ang pamilya niya. Kakabreak lamang nila ng boyfriend niya at naging karamay niya ako noon. Naging magkaibigan kami ng mahigit 1 buwan at pagkatapos noon ay sinubukan ko na siyang ligawan. Pero bago niya ako sagutin ay hiniling niya na magkita muna kaming dalawa, Papa Dudut. Nakipagkita ako kay Yana gaya ng hiling niya. Agad naman niya akong sinagot at mabait siya at galante. Palagi siyang nagbibigay sa akin ng kung ano-anong regalo kahit na wala namang okasyon. Hindi ko naman inililihim sa kanya ang estado ng buhay namin. Wala namang problema yon sa kanya dahil hindi naman daw niya hinahangad na magkaroon ng boyfriend na mayaman para may manlibre sa kanya. Noong 3 buwan na kami ni Yana, may nakilala naman ako sa isa sa mga group chat na sinalihan ko, si Jillian. Maganda siya, masayang kausap at mas galante. To the point na pati groceries ko ay sinasagot na niya. Kagaya ni Yana, napaniwala ko rin siya sa mga katangian kong hindi naman totoo. Lalo na sa mga achievement ko na agad niyang nagustuhan sa akin, Papa Dudut. Dami naman masyado nitong pinamili mo, babe. Parang takot na takot kang magutom ako ah. Siyempre naman. Tsaka sabi mo nga, naghahanap ka pa lang ng trabaho. Hindi ka pwedeng magutom. Oh, ang sweet naman talaga ng girlfriend ko. Ganito naman talaga ako kahit sa boyfriend ko dati. Ay, kung kaya ko lang sana maging ganyan ka-sweet eh. Kaso, hindi naman ako mapera kagaya mo. Pagmamahal lang ang kaya ko ibigay sa'yo. Corny ha? Pero seryoso, sabi ko nga sa'yo, hindi ako materialistic. Tsaka, mas gusto ko yung love language mo. Act of service. Mas sweet kaya yun. Ikaw talaga, pinapakilig mo na naman ako. Madali ka lang naman pakiligin. Tsaka, kahit matampuhin ka, ikaw pa rin yung pinakagusto at pinakaminamahal ko sa lahat ng naging boyfriend ko. Naiiba ka kasi sa kanila. Talaga? Oo, lalo na yung pagmamahal mo sa family mo. Ganun naman talaga dapat kapag ikaw yung breadwinner sa pamilya. Nagsasakripisyo ka para sa kanilang lahat. Itong mga pinamili mo, isishare ko sa kanila. Kaya nga kita nagustuhan kasi napaka-responsable mong anak. Sobrang green flag mo. Kaya nga sana, matanggap ka na sa mga ina-applyan mong trabaho. Kung kailangan mo ng tulong ko, sabihan mo lang ako. May alam ako na pwede mong applyan. Pwede mong maging backer yung tito ko. Ha? Naku, wag na. Kaya ko na to. Tsaka gusto kong matanggap sa trabaho dahil pasok ako sa hinahanap nila. Hindi yung meron akong backer. Magaling ka naman, kaya ganun din yon. Sabi mo nga 'di ba, isa ka sa mga cum laude sa batch nyo, kaya kung magkakaroon ka man ng backer, parang pinabilis lang yung proseso pero tatanggapin ka pa rin kahit wala yon. Laki talaga ng tiwala mo sa akin. Pero kaya ko na talaga to. Ako nang bahala sa paghahanap ko ng trabaho.
Sige, sabi mo eh. Basta kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Kung gusto mong humiram ng pera, hindi problema yon. Talaga? Kahit magkano? Well, kung hindi naman aabot ng 6 digits yung hihiramin mo, then why not? Ang bait mo talaga, babe. Napakaswerte ko sa'yo. Ay, hindi ko na tuloy alam ang gagawin ko kung wala ka. Girlfriend mo ko at hindi rin malabo na tayo na talaga forever. In 2 or 3 years, baka maisipan ko nang magpakasal sa'yo. Kasal? Oh, bakit? Huwag mong sabihin hindi ka pa handang magpakasal. Tapos ka na mag-aral. Nasa legal na edad ka na rin, so anong problema? Ano kasi, syempre wala pa akong maayos na trabaho. Tsaka, hindi ba masyadong mabilis kung magpapakasal na agad tayo? Babe, 2 years yung pinag-uusapan natin. After 2 years pa, hindi pa bukas. Kaya, kumalma ka, okay? Ikalma mo rin kasi yung desisyon mo sa buhay. Nakakagulat ka rin minsan eh. Ano bang nakakagulat doon? Sigurado naman tayo sa isa't isa, diba? Oo nga, pero... Pero matagal pa yon, kaya okay lang na hindi na muna natin pag-usapan. Huwag ka mag-alala, wala naman akong balak na pikutin ka. Magpapakasal tayo kapag pareho na nating gusto at pareho na tayong handa. Okay ba yon? Oo, yan. Ganyan. Tsaka malay mo, after 2 years, maganda na yung trabaho ko. Hindi malabong mangyari yan. Kasi never ka namang sumuko sa mga bagay-bagay. Lalo na sa akin. Paano ko naman susukuan yung babaeng isa sa mga dahilan kung bakit pinipili ko pa ring mabuhay? Kita mo na? Paano naman kita hindi papakasalan kung ganyan mo ako kamahal? Tama na nga, papunta na sa kabaduyan to eh. Ha? Wala. Sabi ko, baka lang gamin na tayo. Papa Dudut, gusto ko naman talaga si Jillian pero aaminin ko na kahit kami na noon ay hindi pa ganon kalalim ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero lahat ng gusto ko sa isang babae ay nasa kanya na kaya hindi naman siya mahirap na mahalin. Mas nangibabaw lang siguro noon sa akin yung pakinabang niya kesa sa anumang nararamdaman ko. Ngunit kahit gustuhin ko si Jillian ay batid ko naman na hindi pwedeng magtagal ang relasyon namin dahil kami pa rin ni Yana. Kapag nalaman nito na may iba pa akong karelasyon ay siguradong malaking gulo yon. Mula nang maging kami ni Jillian ay hindi na po ako umuwi sa bahay namin, Papa Dudut. Nangungupahan na lamang ako sa boarding house. 6,000 ang renta sa kwarto. May isang double deck sa loob nito at sapat na space para sa maliit na mesa at para sa mga gamit ko. Yung mga perang nakukuha ko kina Jillian at Yana ang pinanggagastos ko sa sarili ko at pang-upa ko doon sa kwarto. Nang malaman ni Joni na malapit lang sa pinapasukan niya ang boarding house ay nakihati siya sa akin sa renta para makatipid at hindi masyadong mapagod sa biyahe. Pero hindi yun alam ng dalawang girlfriend ko. Ang alam nila, umuwi ako sa amin at tinutulungan ko ang pamilya ko. Nag-aabot naman po ako noon kay nanay kahit kaunti para makatulong kahit papaano, pero mas malaki talaga ang gastos ko, lalo na kung para sa aking skincare routine. Malinis at maalaga po ako sa katawan, kaya kahit nadadagdagan ng edad ko ay hindi yon nahahalata, Papa Dudut. Sa mga unang buwan na pinagsasabay ko sina Yana at Jillian ay medyo naging smooth pa yon dahil wala naman silang nahahalatang kakaiba sa ikinikilos ko. Isa pa ay patas din ako sa kanila pagdating sa oras. Mabuti na lamang at pareho silang may trabaho kaya hindi kami madalas na nagkikita. Pero yung kaibigan ko ang tila konsensyang palaging bumubulong sa akin, Papa Dudut. Himala, wala kang lakad ngayon. Huwag ka excited. Bukas pa. Sinong kasama mo? Si Yana o si Jillian? Sino pa edi mas galante? Si Jillian. Ibang klase ka talaga, tol. Lakas mo dun sa dalawa. Pero hindi ko kaya yung galawan mo.
Ang sabihin mo, pangit ka lang talaga, kaya hindi ka pwede sa mga ganitong diskarte. Sus, di naman nakaka-proud yung ganyang gawain. Parang low-key na scammer ka niyan eh. Kapag nalaman talaga yan ng kahit sino sa kanilang dalawa, ewan ko na lang kung saan ka pupulutin. Nag-iingat naman ako. Nag-iingat ka nga, pero hindi ka man lang ba nakukonsensya? Tol, pinaghihirapan din nila yung perang binibigay nila sa'yo. Alam ko, pero maayos naman yung buhay nila eh. Sobra yung pera nila sa pangangailangan nila, kaya hindi masama kung isi-share nila sa akin yun. Buti na lang, pareho silang galante. At ikaw naman, poging na sobrahan sa kapal ng muka. Ay, hindi pala. Para kang libro na pangit yung content, pero maganda yung book cover. Ipagmayabang mo ba namang cum laude ka at achiever kahit hindi? Grabe naman to. Kaibigan ba talaga kita? Baka naman mamaya, ilaglag mo ako sa dalawang yun ha. Hindi malayong mangyari yun kapag hindi ka pa nagtino. Tagal na kitang inaayang mag-apply dun sa pinapasukan ko ah. Magpapasa ka lang ng requirements, siguradong tanggap ka na. Kung ako nga napasang awa lang pero natanggap, ikaw pa kaya? Tapos ano, sasahod ako ng wala pang 20,000 buwan-buwan? Kulang na kulang sa akin yun. At least may sarili kang pera. Hindi na lang ako magtatrabaho, lalo na kung ganyan lang kaliit yung kikitain ko. Sayang ang pagod ko sa ganyang klaseng sahod. Mas malaki pa yung natatanggap ko kina Jillian at Yana pag pinagsama ko eh. Maswerte ka kasi may inaasahan ka pa sa kanila. Pero paano kung nagsawa na yung dalawang yun? Tol, ikaw yung lalaki. Ang pangit namang tingnan kung sila na lang palagi yung gumagastos para sa'yo. Eh ikaw lang yung nakakaalam sa ginagawa ko, di ba? Kaya wala akong dapat na alalahanin. Sa ngayon oo ako pa lang. Pero kapag may iba nang nakaalam nito, tapos yung kalokohan mo. Pati ikaw, tapos ka rin. Ang malala niyan, baka ipakulong ka pa nila sa laki ng natanggap mo mula sa kanilang dalawa. Hindi ko kailangan matakot. May kapalit naman lahat ng binibigay nila eh. Pinapasaya ko sila. Alam mo, hirap kasi sa kanilang mapipera. Masyadong malungkot yung buhay. Siyempre ako tong walang-wala pero handa naman akong pasayahin sila. Gets mo? Kita mo naman di ba? Hulog na hulog silang dalawa sa akin. Tsaka lalo na pag nangangailangan sila ng kasama tuwing gabi. Lagi naman akong available eh. Kadiri ka. Kulang na lang maging pokpok ka dyan sa ginagawa mo. At least hindi ko na kailangan ng mamasang. Hindi ko kailangan tumambay sa kalye tapos may bubugaw sa akin. Babae na mismo ang lumalapit. Kaya kung ako sa'yo, manahin mo tong style ko. Walang kapagod-pagod at walang kahirap-hirap pero buhay na buhay. In short, batugan ka. Praktikal pare, hindi batugan. Praktikal. Kung ipaglalaban mo yan, ngayon pa lang mag-ipon ka na ng pampiyansa. At kung di mo kaya, dadalawin na lang kita ron. At least doon, hindi mo na kailangan magbayad ng renta. Sira ulo, hindi ako makukulong. Bago pa man nila ako mabisto, makikipaghiwalay na ako sa isa sa kanila. Kanino? Kaya na? Pwedeng siya, pwedeng si Jillian. Depende kung sino sa kanila yung unang magiging sakit sa ulo. Pero hanggat pareho silang maayos kausap, pareho silang matino, walang problema. Ay, bahala ka. Basta ako magtatrabaho na lang ng maigi. Makaranas man ng mataas na sahod o hindi, mahalaga, wala akong nilolokong tao. Kaya ka nagigipit kasi masyado kang maprinsipyo. Minsan kasi yung level up na diskarte, kailangan din ng konting dumi. Ibahin mo ko, tol. Sandali nga lang, baka mamaya mapunta pa sa away to ha. Ayoko mag-away tayo. Kaya mas maganda siguro kung hindi na lang kita papakialaman dyan sa ginagawa mo. Total, hindi rin naman kita kayang suportahan. Mabuti pa nga. Papadudot batid ko na hindi maganda ang mga naisagot ko noon sa kaibigan ko. Mabait naman po talaga siya at sa lahat ng mga naging kaibigan ko ay siya lang yung nagmamalasakit sa akin ng ganon. Palagi niya akong kinokontra kapag may ginagawa akong mali pero hindi niya rin naman ako ipinapahamak. Komplikado ang sitwasyon na pinasok ko pero handa naman akong panindigan yon at wala rin akong balak na idamay ang kaibigan ko. Ang kaso ay medyo nagkaproblema ako noong sinabi sa akin ni Yana na gusto akong makilala ng mga magulang niya. Ayoko pa sana dahil hindi pa ako handa pero hindi na ako nakatanggi noong nag-set up na siya ng date para makilala ko ang parents niya na parehong nasa medical field. Professional sila kung makipag-usap at halata sa kanila na may pinag-aralan sila tuwing nagsasalita sila. Halos hilingin ko noon na lumubog na ako sa kahihiyan
habang napagtatanto ko kung gaano kalaki ang diferensya ng pamilya naming dalawa. Nagustuhan naman ako ng mga magulang niya gaya ni Yana na paniwala ko rin sila sa mga achievement ko na hindi naman totoo. Ang alam nila, valedictorian ako nung elementary at high school at cum laude naman nung college. Hindi ko naman masabing mahina ang utak ko pero isa lang talaga akong average student, Papa Dudut. Isa pa sa naging problema ko nang hilingin naman sa akin ni Jillian na makabisita sa bahay namin. Dahil nga may pagkamaselan siya sa pagkain at kalinisan ay hindi ko siya maisama sa bahay namin noon. Papa Dudut, malinis naman sa bahay ang nanay ko. Pero alam ko pong hindi magiging komportable doon si Jillian kaya palagi ako nagdadahilan. Pero kung nakalusot ako kay Jillian, kabaliktaran naman kay Yana dahil alam niya ang address ko. Ay sinorpresa niya ako isang beses, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinorpresa ako ni Yana sa bahay namin. Hindi ko alam kung paano ko siya noon iwi-welcome. Pero nakakatuwa lang na hindi naman siya nag-inarte. Ang kagandahan sa kanya ay marunong talaga siyang makisama. Kahit na may pagkamaarte siya ay hindi naman siya maselan sa pagkain noon. Laking pasasalamat ko na lamang na nasa bahay ako noong pumunta siya at para hindi ako mabuko ay sinabihan ko na lamang si nanay na huwag masyadong magkukwento noon kay Yana. Maayos naman ang naging pagbisita niya sa amin. Sinabi niya na wala naman akong dapat na ikahiya dahil malinis naman ang bahay namin at mabait naman ang nanay ko. Madali lang din pagsabihan yung mga nakababata kong kapatid kaya nakahinga talaga ako ng maluwag noon. Pero nang makauwi na si Yana ay doon na ako pinagalitan ng nanay ko. Hindi ko man lang daw sinabi na may girlfriend na ako at bibisita pa sa bahay. Tulad ko ay nahiya rin si nanay. Pero sa kabilang banda naman ay nagustuhan niya si Yana. Wala siyang kaalam-alam na ginagamit ko lamang ito para sa mga kabalastugan ko sa buhay. Papa Dudut, hindi nagtagal ay nalaman na ni Jillian na nangungupahan ako sa isang boarding house. Idinahilan ko na lamang noon na kalilipat ko lamang doon para malapit ako sa mga ina-applyan ko. Nakumbinsi ko naman siya kalaunan pero sa madalas niyang pagpunta sa tinutuluyan ko ay unti-unti na rin kaming nagkaproblema ng kaibigan ko, Papa Dudut. Uy, tol. Parang ang tahimik mo naman yata masyado. Maninibago ako sa'yo. Nasabi ko na nung nakaraan na hindi na ako makikialam sa mga ginagawa mo. Pero tol naman, kahit konting respeto lang naman sana. Anong pinagsasabi mo dyan? Yung madalas na pagpunta ni Jillian dito, wala namang problema sa akin hanggat hindi ako nakakagambala sa privacy nyo. Pero yung nangyari kagabi, hindi na tama yun tol. Nasa iisang kwarto lang tayo at double deck pa tong hinihigaan natin. Kahit hindi ko kayo nakikita kasi nasa itaas ako, alam ko kung ano yung ginagawa nyo. Yun ba? Pasensya na tol. Hindi lang talaga napigilan. Kung gusto nyo maglampungan, mag-check-in na lang kayo. Sa halip na makapagpahinga na ako pag uwi ko rito, napupuyat pa ako sa pag-alog ng higaan ko. Pasensya ka na talaga. Hindi ko naman kasi mapagsabihan si Jillian na wag na muna pumunta rito eh. Kung gano'n naman pala, edi sana sinabi mo kaagad sa akin, pwede naman ako maghanap ng malilipatan. Kaya ko mag-adjust basta may maayos lang na usap. Hindi yung nagbabastusan tayo rito. Teka nga sandali tol. Ano yung sinasabi mong nagbabastusan? Parang sobra ka naman yata magsalita. Ako? Sobra? Nakita mo ba ako nagdala ng babae rito? Tapos nakipag-sex this oras ng gabi habang nagpapahinga yung kasama ko sa kwarto? Tol, may pagkamaloko rin ako. Pero may respeto ko sa mga taong kasama ko. Kapag alam ko nga na kailangan nyo ng privacy, lumalabas na lang ako minsan eh. Pero ikaw, parang nakalimutan mo na makisama. Di ikaw na marunong makisama. Isa lang naman ang solusyon dyan eh. Kung di mo na ako kayang pakisamahan, di umalis ka na. Alam mo, sa totoo lang, hindi pa kikisama yung kailangan mo ngayon. Ang kailangan mo, yung taong kasing bastos mo.
Tsaka sa pagkakaalam ko, may karapatan naman ako magreklamo kasi nagbabayad din ako ng renta dito. Pero sige, para wala nang gulo, aalis ako. Pagbigyan mo lang ako kahit hanggang sa Sabado. Pagka-uwi ko, hahanap na ako ng malilipatan ko. Yan, ganyan. Tama yan. Baka sakaling kapag mag-isa ka na, maintindihan mo na rin ako. Naiintindihan kita. Kahit nga hindi ka nakainti-intindi, ako na lang yung nagpapasensya. Ang kaso, masyado ka na nagiging mayabang at makasarili. Alalahanin mo tol, hindi mo sariling pera yung ginagasta mo. Kung yung mga bagay nga na pinaghirapan, mabilis lang mawala. Yung sayo pa kaya na galing lang sa dalawa mong jowa? Heto na naman tayo sa mga lecture mo eh. Tapos na tayo mag-aral, Junie. Tigilan mo ako sa mga ganyan mo. Pero natuto ka ba? Sa ginagawa mo para kang walang pinag-aralan eh. Buti pa nga yung mga tindera sa bangketa, yung mga kargador sa palengke. Nagtitiis sila kahit maliit lang yung kinikita. Pero marangal naman yung trabaho nila. Samantalang ikaw na may pinag-aralan, nagpapalaki lang Isang beses pa na insultuin mo ako, kakalimutan ko talaga na magkaibigan tayo. Talaga? Sige, walang problema. Mas mabuti pa ngang hindi tayo magkaibigan. Hindi ko na kailangan magtago ng kagaguhan mo sa buhay. Bakit? Magsusumbong ka kina Yana at Jillian? Paano kung gawin ko nga? Subukan mo! Para makita mo kung paano ko basagin yung mukha mo. Talaga? Para lang sa luho mo mananakit ka ng kaibigan? Umalis ka na! Huwag mo nang hintayin na magsabado. Hindi ko na kaya makasama yung katulad mo rito. Hakutin mo ni mga gamit mo. Mabuti pa nga. Pero pag alis ko rito, hindi ibig sabihin nun tapos na yung problema mo. Kahit hindi ako yung magsabi kina Yana at Jillian, malalaman pa rin nila na niloloko mo lang silang dalawa. Papa Dudut, hindi na kami nagpansinan pa ni Junie mula ng gabing nag-away kami. Lumipat na siya sa inuupahan pero wala na akong naging balita sa kanya matapos noon. Dahil sa ugali ko ay nawalan ako ng mabuting kaibigan. Isa pa, kahit na ibibigay pa rin ng dalawa kong girlfriend lahat ng pangangailangan ko, ay hindi ko pa rin magawang maging masaya. Naisip ko kasi na hindi na lang yon tungkol sa nasirang pagkakaibigan namin ni Junie, kundi dahil sa kinakain na rin ako ng konsensya ko. Gustuhin ko mang ayusin ang buhay ko ay hindi ko naman alam kung papaano ko yon sisimulan. Mula nang umalis si Junie ay doon ko lang naisip lahat ng mga sinasabi niya at napagtanto ko na tama nga siya, Papa Dudut. Matagal kong pinag-isipan yung magiging desisyon ko ng panahong yon. Hanggang sa umabot na ako sa puntong desidido na akong ayusin ang buhay ko. Pero kahit pareho kong gustong hiwalayan ang dalawa kong girlfriend, hindi ko na mahiwalayan si Yana dahil bukod sa kilala at gusto na siya ng nanay ko para sa akin, ipinakilala na rin niya ako sa mga magulang niya. Ito pang nakakahiya sa totoo lang. Nang malaman ng mga magulang ni Yana na hindi pa ako nakakahanap ng trabaho ay napilitan akong mag-apply sa kumpanyang nirekomenda ng kanyang ama. Dumating ang araw na nakipaghiwalay ako kay Jillian. Ayaw niyang pumayag nung una pero noong ako na mismo ang umiwas sa kanya ay wala na rin siyang nagawa pa. Alam kong nasaktan siya sa ginawa ko pero mas lalo lang naman siyang masasaktan kung hindi ko pa gagawin yon. Nagkaroon ako ng trabaho at pinanindigan ko yung relasyon namin ni Yana. Pumayag na rin ako noong minsan naming mapag-usapan na magpakasal na. Pero dumarating pa rin talaga noon ang pagkakataon na nagkakaproblema kami bilang mag-asawa. Isa pa, kahit na anong gawin kong pagpapakatino ay bumabalik pa rin ako sa dati kong mga gawain, Papa Dudut. Han, mukhang malalim yung iniisip mo. 3 years na pala tayong kasal. Oo nga, 3 years na. Han, gusto ko nang magkaanak. Ha? Bakit naman gulat na gulat ka? 3 years na tayong kasal, Han. Tsaka gustong gusto na rin ni na mami at daddy ng apo. Pagbigyan naman natin sila. Han naman, hindi pa ganun kalaki yung ipon ko. Hindi ko pa kayang gastusan yung para sa panganganak mo pag nagkataon. Buti sana kung papayag ka ng mga anak sa public hospital. Kung pera lang yung pinoproblema mo, ako nang bahala ron.
Tsaka sa tingin mo ba, papayag yung parents ko na mga anak ako sa public hospital? O tapos ano? Sasabihin ng mga magulang mo na ako yung asawa mo pero sa kanila ko inaasa yung gasto sa panganganak mo. Bakit ba parang ang sama-sama ng tingin mo sa parents ko? Kasi magkaiba tayo ng estado sa buhay. Ako galing ako sa sobrang hirap na pamilya. Kayo, ni minsan sa buhay nyo, hindi kayo nakapag-ulam ng toyo at mantika. Tsaka alam mo sa totoo lang, lagi ako nanliliit tuwing tinatanong ako ng daddy mo tungkol sa pamilya ko. Wala namang kaso sa amin kahit na mahirap kayo. May narinig ka bang pangiinsulto sa parents ko? Wala naman, di ba? Tinulungan ka pa nga nila na magkatrabaho eh. Ay oo nga pala, tinulungan nila ako. At habang buhay ko ng utang na loob yun sa kanila. Hindi mo yun utang na loob. Ikaw pa rin naman yung nagtatrabaho, hindi sila. Tulong yun. Tsaka never naman silang nanumbat eh. Kahit na. Basta hindi pa ako handang magkaanak tayo. Hayaan mo muna makapag-ipon ako. Kung hihintayin pa kitang makaipon, baka hindi na tayo magkaanak. Paano mo naman nasabi yan? Hindi mo ba talaga alam kung bakit? O nagmamaang-maangan ka lang? Ay, alam ko na kung saan papunta tong usapan na to. Kaya tigilan mo na to. Okay? Please naman, Han. Kahit isang anak lang. Kaya naman kitang bigyan pero wag muna ngayon. Mahirap bang intindihin yun? Oo. Sobrang hirap mong intindihin. Lahat naman ginawa ko na para sa'yo. Ito lang yung hinihiling ko pero hindi mo pa ako mapagbigyan? Han, hindi lahat ng hiling na pagbibigyan agad. So kailan pa? Ako na lang ba palagi ang mag-a-adjust para sa ating dalawa? Ayoko na makipagtalo, okay? Magpahinga na tayo. May pasok pa tayo bukas sa trabaho. Hindi! Pag-uusapan natin to ngayon. Please, wag ka nang makulit. Tsaka na lang natin pag-usapan yung pagkakaroon ng anak. Kung hindi mo ako pagbibigyan sa gusto ko, maghiwalay na lang tayo. Ano? Hindi mo narinig? Maghiwalay na lang tayo. Huy, ano ka ba? Napaka-OA mo naman. Hindi ka lang pinagbigyan sa gusto mo, makikipaghiwalay ka na? Kasi lagi nilang ikaw yung nasusunod sa relasyon nating to. Mahal kita, alam mo yun. Pero sa ipinaparamdam mo sa akin ngayon, parang hindi ka pa rin sigurado sa akin kahit kasal na tayo. Ikaw lang yung nag-iisip na may problema tong relasyon natin. Hindi! Matagal nang may problema. Matagal na ako may alam pero hindi ko sinasabi kasi ayoko mawala ka sa akin. Ha? Anong ibig mo sabihin? Alam kong nambababae ka. Wala akong babae. Huwag ka nga nang bibintang. Hindi ako nang bibintang, alam mo yan. Hindi ko alam yung sinasabi mo. So sinungaling yung mga mata ko? Hindi totoo yung mga nabasa ko sa phone mo? Pinakialaman mo yung phone ko? Bakit ka nangingialam ng personal na gamit? Hindi yun yung punto ko. Yung punto ron, matagal mo na akong niloloko. Kung ano man yung nakita mo, wala lang yon. Madalas lang ako makipagbiruan sa mga katrabaho ko. Kaya please lang, huwag kang gumawa ng issue. Papadudot dahil sa naging pagtatalo namin noon ni Yana ay matagal din kaming hindi nagkibuan. Iniwasan naman niyang makarating pa yon sa mga magulang niya dahil alam niyang makikialam ang mga ito sa aming dalawa. Pinag-isipan ko naman ang hinihiling niya pero hindi ko pa talaga nakikita ang sarili ko noon na magkakaroon na bumuo na ng pamilya. Isa pa pagkatapos ng kasal namin ay napag-usapan naming hindi muna kami magkakaanak. Kaya naman nagulat din ako nang bigla na lamang yung hiniling sa akin ni Yana. Pero aaminin ko po papadudot, tama naman si Yana. Tama ang ibinibintang niya sa akin na hanggang sa pagkakataong yon ay nambababae pa rin ako. Ginagawa ko pa rin noon yung ginagawa ko sa kanilang dalawa ni Jillian. Gaya ng sinabi noon ni Junie, para akong libro na hindi naman kaaya-aya ang laman pero may magandang book cover. At yung book cover na yon ay lahat ng kasinungalingan ko para magmukha akong kagusto-gusto at perfect para sa mga babaeng pinopormahan ko, kaya madali ko silang mapa-impress. Pero sa katagalan ay unti-unti akong kinarma, papadudot. May nakaaway ako noon sa trabaho at nagkasakitan kami. Yon ang naging dahilan kaya natanggal ako sa kumpanya. Hindi ko yon pinaalam kay Yana at sa halip na maghanap ng bagong trabaho ay nakipagkilala na lamang ulit ako sa mga babaeng alam kong makakatulong sa akin sa pinansyal na aspeto ng buhay ko.
Mas nahihiya kasi ako sa mga magulang ni Yana kesa sa kanya mismo. Ayoko naman na wala akong pang-share sa mga gastusin namin sa bahay. Lalong ayoko na mapansin ni Yana na wala na akong trabaho. Kaya araw-araw ay umaalis pa rin ako sa bahay, Papa Dudut. Noong kasagsagan ng kasinungalingan ko na yon ay naisip ko na hanapin ang social media account ni Jillian, Papa Dudut. Naisip ko na magiging maganda kung magkakaroon kami ng koneksyong dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, muli kami nagkausap ni Jillian. Akala ko nga ay magagalit siya sa akin dahil sa pakikipaghiwalay ko noon. Pero hindi ganon ang nangyari. Nakipagkita siya sa akin para makapag-usap kami ng mabuti. Nagkaroon naman daw siya ng boyfriend nung nagkahiwalay kami pero hindi rin sila nagtagal. Sa dami ng pinag-usapan namin ay wala ni isa sa mga naikwento ko ang katotohanan. Naniwala naman siya na wala pa rin akong napupusuan noong time na yon. Siyempre hindi ko sinabi sa kanya na asawa ko na si Yana. Yung tungkol naman sa pagkakatanggal ko sa trabaho, ang sabi ko ay kusa ako nag-resign dahil pinag-iinitan ako doon. At sa ilang oras lang ng pag-uusap namin ay parang bumalik kaagad kami sa dati. Gusto niya na magkabalikan ulit kami noong sinabi kong single pa rin ako. Siyempre hindi naman ako tumanggi sa kanya, Papa Dudut. Yun naman talaga ang gusto kong mangyari. Ang maging kami ulit at matulungan niya ako sa problema ko sa pera. Ilang buwan ding nagpatuloy ang relasyon namin ni Jillian nang hindi nalalaman ni Yana. Hindi pa rin kami noon nag-uusap ng asawa ko pero ang alam niya, kinananay muna ako umuuwi habang hindi pa kami nagkakaayos. Hindi niya alam na madalas na akong tutulog sa kondo ni Jillian at halos doon na nga ako tumira. Pero Papa Dudut, kahit na anong pagsisinungaling ang gawin ko, darating at darating pa rin talaga ang karma. Ano ba yun? Ilugar mo nga yung pagiging isip bata mo. Natutulog pa yung tao eh. Mabuti nga ako isip bata lang. Eh ikaw, napakasinungaling mo. Manluloko ka. Ano? Saan naman ang galing yan? Hindi saan kundi kanino, Eros. At alam mo kung kanino ko nalaman na niloloko mo ako? Sa asawa mo lang naman. Ano? Hindi ka makapagsalita kasi totoo? Totoo, di ba? Sorry. Sorry? Yan lang ang masasabi mo matapos mo akong paikutin at perahan? Sa ginawa mo, kahit murahin kita ng paulit-ulit, kulang na kulang pa yun eh. Grabe ka, Eros! Ang tagal mo na pala akong niloloko. Matatanggap ko pa sana kung ngayon lang eh. Kasi ilang buwan pa lang naman, pero yung nangyari 5 years ago, ang lala mo! Pinagsabay mo kami ni Yana! Sinabi niya yun sa'yo? At bakit hindi? Niloko mo rin siya. Sinabi niya sa akin na may relasyon na kayo 5 years ago pa. So anong ibig sabihin nun, ha? Hindi totoo yun. Matagal na kaming hiwalay ni Yana. Sinabi niya sa'yo lahat ng mga yon kasi gusto niya akong siraan. Hindi niya kasi matanggap na hiniwalayan ko na siya. Pati ba yung kawalan mo ng trabaho, paninira niya lang din? Ginawa mo na akong tanga noon kaya hindi mo na ako mapapapaniwala ngayon. Huwag kang maniwala kay Yana, please. May sakit sa pag-iisip yun. Hindi niya alam kung ano yung mga sinabi niya sa'yo. Yun nga yung dahilan kung bakit ko siya hiniwalayan eh. Kasi wala na siya sa katinuan. Siya ba talaga yung wala sa katinuan o ikaw? Jillian, makinig ka naman sa akin, please. Ayoko na! Ayoko nang makinig sa mga kasinungalingan mo. Alam kong paiikutin mo lang ako ulit. Hindi kita pa iikutin. Ang kailangan ko lang makinig ka muna sa akin. Kahit sandali lang. Makikinig ako sa'yo kung magsasabi ka na ng totoo. Totoo naman lahat ng sinabi ko sa'yo eh. See? Hindi mo kaya. Yung isang beses na nagsinungaling ka, matatanggap ko pa eh. Mapapalampas ko pa sana yun at mapapatawad pa kita. Pero yung maraming beses ka nang nagsinungaling sa akin, hindi na normal yon. Baka kailangan mo ng masampal ng paulit-ulit para ma-realize mo kung gaano ka kasinungaling. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Alam mo,
Sana humahaba yung ilong mo kada nagsisinungaling ka para malaman agad ng mga babae na manloloko ka at wala ka nang mabiktima. Sabihin mo nga sa akin, ilan na kami ha? Ilan na kaming mga babaeng napaikot mo at napaniwalang napakabuti mong lalaki? Kung paano mo ako nakilala nung una, yun yung totoong ako, Jillian. Wala akong ginawang mali. Hindi kita niloko. Hindi ko mahal si Yana. At wala rin akong ibang babae gaya ng iniisip mo. Eros naman! Maawa ka rin sa sarili mo. Kung ibang tao lang siguro ako, pagbabayarin kita sa ginawa mong panloloko sa akin eh. Hindi sana ako papayag na hindi kita magagantihan pero masyadong mahina ang loob ko para sa mga ganong bagay. At sinamantala mo naman yun. Hindi ka man lang ba nakokonsensya? Ewan ko sa'yo. Tigilan mo na nga yung kadramahan mo. Uuwi na ako. Ganito ba lagi yung ginagawa mo? Sa halip na ayusin yung problema, tinatakasan mo na lang kasi duwag ka. Hindi ako duwag. At mas lalong hindi ako manloloko gaya ng ibinibintang mo. Kaya kung wala ka ng magandang sasabihin, aalis na ako. Ito na rin yung huling beses na magkikita tayo. Ang kapal ng mukha mo! Ikaw pa talaga yung may lakas ng loob na sabihin yan? Pero sige, umalis ka. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Sana karmahin ka sa lahat ng ginawa mong panloloko sa amin! Papa Dudut, nagkatotoo ang hiling ni Jillian na sana'y karmahin ako sa mga ginawa kong panloloko. Bumalik ako noon kay Yana pero hindi na niya ako tinanggap muli. Pinalayas niya ako sa apartment na tinutuluyan namin at sinabi na rin niyang makikipaghiwalay na siya sa akin. Sinubukan ko, Papa Dudut, na bumalik sa pamilya ko. Akala ko ay itataboy din ako ng nanay ko kagaya ng ginawa sa akin ni Yana at Jillian. Pero tinanggap niya ako matapos kong sabihin sa kanya ang katotohanan. Yun pa lang ang unang beses na nagsabi ako ng purong katotohanan sa tanang buhay ko. Pero ni katiting na panghuhusgay wala akong nakita sa mga mata ni nanay. Pinatawad niya ako kahit matagal ko silang pinabayaan, Papa Dudut. Tinanggap niya ulit ako bilang anak niya at yon ang nag-motivate sa akin para ayusin na talaga ang buhay ko. Nang matanggal ako sa trabaho ay nahirapan akong makahanap muli ng bago. Pero para hindi ako matenga ng matagal sa bahay at makatulong sa nanay ko kahit papaano ay ibinenta ko yung ibang mamahaling sapatos, sombrero at alahas ko na galing kina Yana at Jillian. Kalahati ng pinagbentahan noon ay ibinigay ko kay nanay. Bumili naman ako ng second hand na laptop na magagamit ko sa trabaho kung sakali. Saka po ako naghanap ng online job, Papa Dudut. Pinasok ko ang freelancing. Nagtuloy-tuloy ito hanggang sa makaipon ako ng paunti-unti. Binigyan ko ng maliit na puhunan si nanay mula sa maliit na naipon ko para makapagsimula siya ng maliit na tindahan. Nangako ako na palalakihin pa namin yung tindahan pag nagtuloy-tuloy ang swerte ko sa trabaho. Mahigit kalahating taon na rin po ang lumipas noon na hindi kami nag-uusap ni Jillian. Tuluyan na kaming nawala ng komunikasyon pero hinahanap ko ang social media account niya kung saan niya ako in-unfriend. Alam ko na hindi niya agad mababasa ang message ko pero nagpapadala pa rin ako ng mensahe sa kanya para humingi ng tawad. Umaasa ako na kahit na hindi niya i-accept ang message request ko ay mabasa niya ang mensahe ko. Papa Dudut, tungkol naman sa asawa ko, ilang beses ko na siyang sinubukang amuin. Pinuntahan ko siya sa apartment na tinitirhan namin noon pero hindi na pala siya roon umuuwi. Hanggang sa nalaman ko na lamang na bumalik na siya sa mga magulang niya. Pero sa kabila ng pag-iwas niya sa akin ay hindi ko siya sinukuan. Gumawa ako ng paraan para magkalapit kaming dalawa, Papa Dudut. Anong ginagawa mo rito? Alam na ng parents ko yung ginawa mo kaya hindi ka na pwede rito. Gusto lang sana kitang makausap. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Hindi na ako maniniwala sa'yo, Eros. Mali ko ba? Baka mamaya isa na naman to sa mga kasinungalingan mo. Han, hindi. Hindi naman kita pipiliting maniwala eh. Gusto ko lang talagang humingi ng tawad sa'yo.
sa lahat ng mga panloloko ko. Kung iniisip mo yung tungkol kay Jillian, wala na kami. Siya na mismo yung nakipaghiwalay sa akin. Buti naman at hindi na siya nagpakatanga sa'yo. Nakakaawa nga siya eh. 2 beses mo nang pinagsamantalahan yung kabutihan niya. Paano mo nga pala nalaman yung tungkol sa kanya? Alam mo naman siguro na pinagdududahan na kita, 'di ba? Nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan mo sa trabaho. Nakakatawa lang kasi inilaglag ka sa akin ng mga kaibigan mo. Ibig sabihin nun, hindi ka rin naging mabuti sa kanila. Sabagay, hindi na nakakapagtaka. Magaling ka lang naman sa mga taong may pakinabang sa'yo eh. Pero kapag wala silang pera, wala silang halaga sa isang kagaya mo. Hindi ko sila mga kaibigan. Alam ko rin na ayaw nila sa akin kaya nila ginawa yun. Kahit naman ako. Pagkatapos ng nalaman ko, hindi ko nagugustuhin pang mapalapit sa'yo. Hindi ka naman siguro tanga para hindi mo maintindihan kung gaano kasakit yung ginawa mo sa akin. Tsaka sigurado ako na hanggang ngayon, marami ka pa ring nilolokong babae. Han, maniwala ka man o hindi, wala na. Wala na talaga. Tinigilan ko na yun. Nagkausap na rin kami ni nanay. Okay na kaming dalawa. Meron na nga rin pala akong trabaho. Work from home. Mas malaki yung kinikita ko ngayon kesa sa trabaho ko dati. Kaya makakaipon na ako para sa baby natin. Baby natin? Wag na, Eros. Baka karguhin na naman kita kapag nagsama tayo ulit. Lakas ng loob mong sabihin noon na magsulo na tayo pero ako rin naman pala yung magbabayad ng renta sa apartment. Bigyan mo naman ako kahit isang pagkakataon pa. Please, Yana. Nagsasayang ka lang ng oras. Umuwi ka na. Wala kang mapapala sa akin. Kung ayaw mo na makipagbalikan sa akin, okay lang. Naiintindihan ko yun. Pero sana mapatawad mo pa rin ako. Gusto mong mapatawad kita? Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pero sa isang kondisyon. Kakausapin mo yung mga magulang ko. Ano? Pati ka makasagot. Ano pa nga bang aasahan ko sa'yo? Sigurado naman ako na hindi mo kayang harapin yung mga magulang ko at humingi ng tawad sa kanila. Ayaw mo nga pala nang nahihirapan. Kung yun ang gusto mo, sige. Kakausapin ko sila. Sabihan mo lang ako kung kailan sila pwede. Pwede sila anytime. Eh ikaw, handa ka na bang kausapin sila? Baka napipilitan ka lang. Hindi ako napipilitan lang. Gusto ko talagang gawin to para sa'yo. Talaga lang ha? Paano kung ipahiya ka ng mga magulang ko? Okay lang. Inaasahan ko na rin naman yun. Dapat lang. Alam nga namang yakapin ka nila pagkatapos ng ginawa mo. Naiintindihan ko talaga kung saan nanggagaling yung galit mo. Pero aaminin ko, medyo kinakabahan ako ngayon. So hindi ka natutuloy? Nasa loob lang naman sila. Kaya ngayon pa lang, sabihin mo na kung makikipag-usap ka sa kanila o hindi. Tutuloy ako. Kakausapin ko sila. Good! Kapag pinatawad ka ng parents ko, saka lang tayo mag-uusap ng tungkol sa atin. Hindi lang kasi ako yung niloko mo eh. Gustong gusto ka pa naman ng mga magulang ko tapos pati sila dinamay mo sa mga kasinungalingan mo. Naging mabuti sila sa'yo. Tsaka sana pag kinausap mo na sila, magpakatotoo ka naman. Ito na yung huling chance mo. Kaya kapag hindi ka nila pinatawad, huwag ka nang umasa na magkakaayos pa tayo. Papadudot, kahit kabadong-kabado ako ng gabing yon ay hinarap ko ang mga magulang ni Yana. At gaya nga ng inaasahan ko ay galit na galit sila sa akin lalo na ang daddy niya. Nakatanggap po ako ng mga masasakit na salita mula sa kanila pero hindi ko na yon dinamdam pa dahil karapatan naman nilang magalit. Nag-iisang anak kasi nila si Yana kaya ganoon na lamang ang pagmamahal nila sa asawa ko. Matapos naman ang sermon at pagpapaamin nila sa akin, kumalma na rin noon ang mga magulang niya. Hiningi ko ang kapatawaran nila pero ibibigay lang daw nila yon kung papanindigan ko na si Yana. Pagkatapos ng gabing yon ay ginawa ko ang lahat para magkaayos ulit kami ng asawa ko.
Palagi ko siyang pinupuntahan sa kanila tuwing tapos na ang trabaho niya. Minsan naman ay sinusundo ko siya at matagal-tagal din bago niya ako tuluyang napatawad, Papa Dudut. At nung magkabalikan na kami, sa halip na mangupahan ay tinanggap muna namin ang offer ng mga magulang ni Yana na doon muna kami makitira sa kanila habang nag-iipon kaming mag-asawa ng pampagawa ng sarili naming bahay. Nagpatuloy ang pagbabago ko noon hindi lang para kay Yana kundi para na rin sa magiging anak namin. Tungkol naman sa kaibigan kong si Johnny ay nagkausap na ulit kami at nagkaayos na rin. Siya pa nga mismo ang nagsabi na kunin ko siyang ninong kapag nagkaanak na kami ng asawa ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay may isa na kaming anak ni Yana. Nagpasya na rin ako na gamitin na lamang ang tinapos ko para magkaroon ng stable job. Maswerte naman akong natanggap sa isang manufacturing company dito sa Pampanga. Noong nagsimula ako sa trabaho ay naintindihan ko naman na hindi pala talaga kalaki ng sweldo. Kaya naman tinuloy ko pa rin ang pagiging freelance ko para mas mabilis na makapag-ipon. Ang kaibahan lang, part-time ko na lamang yon. Pero noong nagka-pandemic ay medyo halos tinutukan ko ulit ang pagiging freelance since work from home siya, Papa Dudut. Mabuti na lang at hindi ko binitawan. Kaya habang inaayos pa yung klase ng schedule namin sa full-time job ko, ay nagawa kong rumakit sa bahay. Hanggang sa naging normal na ulit ang lahat. Ngayon ko na-realize na mas masarap palang gastusin ang pera na galing sa pinaghirapan mo. At kung ano man ang naging pagkakamali ko noon, ay hindi ko na inulit pa yon. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang kwento ko at maraming salamat po sa inyo at sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Eros. Dear Papa Dudut, handa ka bang makipagtalo sa oras, wag lang mawala ang taong nagpapalimot sa iyo sa oras? Ako nga pala si Fatima, 30 anyos. Solong anak sa pamilya, lumaking may malaking takot sa Diyos. Lumaking mapagmahal na anak. Lumaking mapagmahal sa magulang. Maswerte nga akong may tuturing dahil napunta ako sa mga magulang na hindi pabaya at marunong magmahal at maging responsable. Hindi kasi lahat ay nabibiyayaan ng ganitong klase ng mga magulang. Kaya naman ginagawa ko ang lahat para maipakita ang lubos kong pasasalamat sa aking mga magulang. Hindi na ako nagkaroon ng kapatid dahil ayon sa aking mga magulang ay hindi na kinaya ng matres ng nanay ko ang magdala pa ng isang sanggol sa mundong ito. Kaya siguro ako nabusog sa pagmamahal at atensyon dahil wala akong naging kahati sa mga magulang ko. Yon ang nakikita kong magandang resulta kapag solong anak ka lamang. Mahal na mahal ko ang mga magulang ko, Papa Dudut. Sa kanila ko natutunan na may forever nga. Kung makikita nyo lang kung paano sila nagmahalang dalawa, akala mo'y mga binata't dalaga pa lamang sila. Kung pwede ko lang i-post sa Facebook Reels ang mga paglalambingan at harutan nila. Baka nakarami na ako ng mga shares at stars. Kaya lang pinakiusap ng mga magulang ko, lalo na si tatay, na gawin naming pribado ang mga kaganapan sa pamilya namin. Alam nyo ba yung sinasabi nilang evil eye? Baka raw kasi ma-evil eye na mga inggit ang magandang mga nangyayari sa amin. Ayaw ko namang mawala at masira ang magandang pundasyon ng pamilya namin. Kaya ang mga magagandang moments ng pamilya ko ay sa amin lang din talaga umiikot. Fatima anak, Ano po yun, Nay?
Mamaya pagkatapos nating kumain. Baka naman pwedeng palambing na hilutin mo ang likuran ko. Nananakit kanina habang nag-aabang ako ng jeep. Biglaan lang, ewan ko ba? Nagulat ka pa talaga sa pananakit ng likuran mo? Pareho na tayong 65. Kahit hindi tayo gumagalaw, magdidesisyon ng likuran natin sumakit kung kailan niya gusto. Ay wag mo nga akong itulad sa'yo. Mas bata ako ng ilang buwan sa'yo. Kaya dapat ikaw lang ang sumasakit ang likuran ng walang dahilan. Nasa tukador niya rin po ba yung langis, Nay? Lotion na lang ang gamitin mo. Naubos ko na yung langis ng 1 linggo. Ako na lang magpahid sa'yo ng lotion, darling. Malambot ang mga kamay ko. Eh paanong hindi lalambot ang mga kamay mo? Eh hindi ka nagtatrabaho rito sa bahay. Sapol si tatay! Kasi nga kailangan kong mapanatiling malambot ang kamay ko para hindi ka nagre-reklamo magaspang to kapag hinahawakan mo. Ay naku, lulusot pa talaga. Alam ko kung paano mapalambot ang kamay mo. Paano ba? Ikaw ang maghugas ng plato mamaya para mababad sa tubig. Lalambot na yan pagkatapos. Ay, sa wakas, makakapagpahinga na ang kamay ko sa kahuhugas ng pinagkainan. Ilutin ko na lang ang likuran mo. Ako nang bahala sa lotion. Ay ayoko. Baka lang mas lalong sumakit ang likuran ko. Pasmado ka pa naman. O edi yung pasmadong kamay ko na lang ang gagamitin ko panghilot sa'yo. Makakatipid pa tayo sa lotion. Kadiri ka talaga, darling. Hindi ko alam kung bakit ikaw ang pinakasalang ko. Lagot ka, tay! Bumawi ka! Huwag mo kasing gamiting panglambing yung pasmado niyong kamay. Hindi nakakagwapo yan! Ha? Hindi nakakagwapo? Eh dahil nga sa pasmado kong kamay, kaya napaibig ko ang nanay mo. Hindi ba, darling? Napaibig mo ako dahil ikaw lang tong may pinakamagandang tricycle sa lugar natin. Dahil nga sa hudas sa tricycle na yon, kaya ako pinasma. Pinasma ka dahil marami kang babaeng hinahatid sa tricycle nung binata ka pa lang. Ay hinahatid ko lang naman sila para makipagsayawan. Ikaw naman, pinagsisiloso mo pa rin ang mga yon. Si Lokring, lagi mong hinahatid kahit wala namang pasayaw na pupuntahan. Hindi ko naging tipo si Lukreng. Mawalan man tayo ng bigas ngayon. Huwag mong idamay na sumpain ng bigas. Mas importante yon kaysa sa pagiging babaero mo noon. Bumalik na naman tayo sa nakaraan. Nagiging historya na naman si nanay, oh. Nakabuo na naman po siya ng time machine dahil sa selos. Napakasilosa mo eh. Alam mo namang sa'yo lang ang puso ko. Pati na tong pasmadong kamay ko. Sinasabi mo lang yan. Pero palatandaan ang pasmadong kamay mo sa mga babaeng hinatid mo sa tricycle noon. Ano bang pwede kong gamot na inumin, Fatima? Para mawala na tong pasma ng kamay ko. Kahit mawalang pasman niyo, tay, hindi pa rin mawawala ang selos ni nanay. May karapatan ako magselos, no? Darling! Kung hindi ka ng bababae, hindi ka naman sana papasmahin. Ay! Darling! Ayaw pahawat ni nanay, oh! Tumawag ka ng tulong, Fatima! Papadudot, bumagsak na lamang si tatay sa sahig at halos hindi na ako makagalaw noon kahit na ilang beses na akong sinigawan ni nanay para humingi ng tulong sa kapitbahay. Nang makabawi ako sa pagkakabigla ay napatakbo na ako palabas ng bahay para magpasaklolo sa mga kapitbahay. Mabilis naman silang rumesponde noon at binuhat si tatay para maisakay sa taxi. Mabilis lang din kaming nakarating sa ospital dahil hindi naman yon malayo sa amin. Hindi kami mapakali habang inaabangan namin na kausapin kami ng doktor sa kalagayan ni tatay. Hindi ko halos makausap noon ng matino si nanay dahil sa pag-iyak nito habang sinasabayan ng dasal sa kanyang munting rosaryo. Hindi ko siya magawang iwanan kahit naiihina ako noon dahil gusto kong makibalita sa kalagayan ni tatay. Makalipas marahil ang 2 oras, kinausap na kami ng doktor. Nakita namin sa mukha niya ang mabigat na balita, Papa Dudut. Hindi halos makatingin si nanay sa mga mata ng doktor at doon na nga kinailangan ng ibalita ng doktor sa amin na may malubhang karamdaman si tatay at nagbigay pa ng taning sa kanyang buhay. Hindi nakaimik si nanay, Papa Dudut. Nagpalakad-lakad ito sa hallway ng ospital at parang nawawala na sa sarili niya.
Ako na lang ang kinausap ng doktor patungkol sa mga dapat gawin para sa kalagayan ni tatay. Nakinig ako mabuti kahit punong-puno ng lungkot at takot ang puso ko. Pagkatapos noon ay sinabihan kami na manatili si tatay ng 3 araw sa ospital para sa iba pang mga check-up. Sa ospital na rin kami nanatili ni nanay para madali kaming masabihan ng mga doktor sa kailangan para kay tatay. Makalipas ang 3 araw ay pinauwi na kami. Bitbit namin ang mga bilin sa pangangalaga para kay tatay. O tay, dahan-dahan lang po sa paglalakad. Kaya ko naman maglakad, anak. Wala naman ako sakit sa buto. Nagawa mo pa talagang magbiro. Kung hindi ko idadaan sa biro, pati ako malulungkot. Malungkot naman talaga ang nangyari sa'yo. Pero hindi ibig sabihin ay magbababad na ako sa lungkot. Marami pa naman akong araw na natitira kasama ninyo. Kung matigas ang ulo mo, babawasan niya ng Diyos. Ganyan. Magbiro ka nga, darling. Para mabawas-bawasan naman ang pag-aalala mo. Hindi mo matatanggal ang pag-aalala ko sa'yo. Huwag po kayong ma-stress pareho, please. Paano bang hindi masistress alam na natin ang kalagayan ng tatay mo? Nay. Mabuti nga't nalaman natin. Ibig sabihin lang, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para bumawi. At gamitin ang tamang natitirang oras ko sa mundo. Hindi na natin sasayangin pa ang oras. Tama po kayo. Hindi tayo magsasayang ng oras. Kaya sa lalong madaling panahon, kailangan sipagin tayo sa pagpapagamot sa inyo, tay. Lahat ng ipapagawa ng doktor, susundin natin. Lahat ng gamot, bibili natin. Kung kailangan manatili sa ospital, gagawin natin. Ihahanda ko na lagi ang bag para sa mga damit mo. Kung sakaling kailangan nating mag-apura sa biglaang pagpunta mo ulit sa ospital. Mabuti ng handa. Bibili ako ng bagong unan mo bukas para magamit mo sa ospital. Pinaghahandaan niyo ang sakit ko. Bakit hindi niyo na lang paghandaan kung paano pa ako mapapasaya habang nandito ako sa mundo? Kapag magaling na po kayo, paghahandaan naman natin ang magpapasaya sa inyo. Konting tiis lang po, tay. Makakapasyal at magagawa nyo ng muli lahat ng gusto nyong gawin. Sasamahan pa namin kayo ni nanay kung gusto nyo magsabong ulit. Tama si Fatima. Magpagaling ka ngayon. Sa susunod ka na magpakasaya. Gusto kong magpakasaya ngayon at sa mga dulo ng araw ng buhay ko. Yun lang ang gusto kong gawin. Hindi naman pwede yan. Kailangan nating mapahaba ang buhay nyo, tay. Para mahaba rin ang panahon na makapagplano ng magpapasaya sa inyo. Kayong dalawa talaga. Kung ano-ano naiisip. Bakit hindi nyo hayaan kung ano mangyayari ngayon? Parang ang gusto mong gawin hayaan na lang namin na kumalat ang sakit sa buong katawan mo. Sa tingin mo ba madali mo kaming mapapapayag dyan sa gusto mo? Na-enjoy ko na ang mundo. Masaya na akong umabot sa ganitong edad. Hindi ka susuko sa buhay. Lalaban ka para sa amin ng anak mo. Gusto ka pa naming makasama. Ayaw mo na ba kaming makasama? Ano bang ayaw kayong makasama? Yun lang ang nagpapalakas sa akin. Ang malamang makakasama ko pa kayo. Kaya nga magpalakas at magpagaling kayo, tay. Magpapa-hospital at magpapagamot kayo. Kung gusto niyo makasama pa kami ni nanay, ha? Ayoko magpa-ospital. Mauubos lang ang oras ko riyan. Gamitin na lang natin sa mga bagay na magpapasaya sa akin. Tulad po ng... Pagsama niyo sa akin sa pagkakape sa umaga sa bakuran. Sasamahan niyo ako magdilig ng mga halaman. Magagawa natin yan habang nagpapa-ospital ka. Manghihina lang ako lalo sa ospital. Ginawa po ang ospital para palakasin kayo. At ginawa ko ang bahay na to para maging masaya ako. Ito ang pinipili ko. Hindi ang ospital na sinasabi niyo. Hindi na kami nakipagtalo kay Tatay Papadudut. Ayaw naming pasamain ang kanyang loob lalo't baka makaapekto yon sa kanyang kalusugan. Kahit tutol kami sa gustong mangyari ni tatay ay nagkunwari na lamang kami ni nanay na ayos kami sa kanyang desisyon. Nag-usap kami ni nanay sa mga gagawin para pasimpleng maisingit ang gamutan kay tatay.
Nahirapan kami sa pagpapapayag sa kanya na magpa-ospital, pero sinubukan namin. Kilala namin si tatay, may katigasan ang ulo nito. Kaya pagbibigyan muna namin siya hanggat hindi pa nagsisink in sa kanya ang kahalagahan na mapagamot siya. Naglambing siya sa amin na manood ng paborito niyang lumang pelikula. Nasa sala kami noon at inaasikaso ang lahat ng kailangan niya. Pinakiusapan niya kaming umupo na lamang at samahan siyang manood ng pelikula. Naglambing din si tatay na kung pwede namin siyang ipagtimpla ng kape at ipaglagay ng biskwit sa mangkok na papapakin niya. Agad namang kaming sumunod, Papa Dudut. Hindi ko trip ang pelikulang pinapanood namin dahil may kalumaan na ito. Pero nanood ako. Kahit si nanay na alam kong hindi rin mapakali ay napapirme sa pinapanood na pelikula. Iyon marahil ang nakita niyang takas para makalimutan pansamantala ang kalagayan ni tatay. Si tatay naman habang pinagmamasdan ko ay parang walang bakas ng takot o pag-aalala sa kanyang estado. Panay pa ang tawa niya at kwento sa amin nung unang beses niyang napanood sa sinihan ang pelikulang pinapanood namin. Naiiyak na lamang ako habang pinakikinggan ang mga tawa at boses niya, Papa Dudut. Parang minememorya ko na yon kung sakaling balang araw ay hindi ko na yon pwedeng mapakinggan pa. Sa ganong pag-iisip ay napalabas na lamang ako ng cellphone at palihim na binivideo ang mga tawa ni tatay habang nanonood ng pelikula. Hindi ko yon sinabi sa kanya, alam kong tutol siya sa makabagong teknolohiya tulad ng cellphone at Facebook. Pero para sa amin, Papa Dudut, malaki ang tulong ng teknolohiyang yon para maiimbak ang mga nalalabing mga alaala ng tatay ko sa amin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nakumbinsi namin si tatay na magpa-ospital. Natagalan nga lang kami bago nagawa yon, may katigasan din kasi ang ulo ni tatay. Kung hindi pa umiyak at nagmakaawa si nanay kay tatay ay hindi papayag si tatay na muling magpakita sa ospital. Gusto naming mapahaba ang buhay niya. Marami pang mga okasyon na gusto namin siyang makasamang buhay at malusog. Yon ang paulit-ulit naming pinapaunawa sa kanya kung bakit gusto naming ituloy ang pagpapagamot niya. Labag man sa kanyang kalooban ay sinunod niya kami. Ayaw din kasi niyang nakikitang na-stress si nanay at umiiyak. Yon ang malaking kahinaan ni tatay. Hindi ko naman magawang ipakita sa aking mga magulang na maski ako ay nahihirapan at nalulungkot. Dahil alam kong sa akin na lamang sila kumakapit noon. Pinatatag ko ang loob ko sa pag-asang makatulong yon sa mabilis na paggaling ni tatay. Sa paglipas pa ng mga araw at linggo ay napansin namin na hindi na masyadong may epekto ang pagpapaospital at pagpapagamot ni tatay. Dahil marahil yon ng lungkot na nararamdaman ni tatay. Naisip ko na dahil ayaw naman talaga niyang magpa-ospital at magpagamot, kaya nalungkot ang katawan niya. Parang gusto nang sumuko. Hindi ko naman sinabi ang ideya kong yon kay nanay dahil alam kong gustong-gusto ni nanay na idala lagi sa ospital si tatay. Dahil yun lang naman ang nakikita niyang paraan para gumaling si tatay, Papa Dudut. Hindi na niya napansin na unti-unti ay nilalamon na si tatay ng lungkot na nagiging dahilan kung bakit hindi na masyadong umiepekto ang mga gamot sa kanya. Nagbago na rin ang mood ni tatay. Lagi na rin itong iritable at galit. Kahit konting bagay lang na mapansin niya ay papatungan niya lagi ng galit. Hinabaan ko ang pasensya ko dahil ang galit ay nagtatagong kakambal ng lungkot. Pero hindi ko alam kung paano i-handle ang pasensya kong nasasagad
dahil sa paulit-ulit na galit ni Tatay Papa Dudut. Oh, hindi mo na naman ginalawang pagkain mo, darling. Pang ilang beses na ito. Busog nga ako eh. Paano kang busog? Sabi ni Fatima, kahit ang pananghalian mo, hindi mo kinain. Iniinom mo na lang agad ang gamot mo. Hindi ba yun naman ang gusto nyo? Uminom ako lagi ng gamot. Gamot, gamot, gamot. Sinunod ko naman. Pero Tay, kailangan kasi may laman ng tiyan nyo para hindi humapdi yung sikmura nyo. Para rin umepekto ng mabilis yung gamot. At kailangan mong magpalakas. Pagkain ang tutulong sa'yo para maging malakas. Kumain ka na, darling. Ang dami nyo gusto ipagawa sa akin. Magpalit na lang kaya tayo ng katawan. Kung pwede lang ay ginawa ko na. Alam mo namang mas nahihirapan ako kapag nakikita kang hindi maayos at malusog. Ano magagawa ko? Binigyan ako ng sakit. Hindi ako maayos. Tanggapin na lang natin yon. Ayokong tanggapin na lang kasi gusto kong bumalik ka sa dati. Wala nang babalik sa dati. Ganito na ako. Tay, huwag naman po sanang mawalan ng pag-asa. Andito kami ni Nanay, tinutulungan ka. Nagpapakatotoo lang ako sa kalagayan ko. Alam naming mahirap ang kalagayan mo. At mas lalo nyo pa pinahihirapan dahil sa mga pinipilit nyo sa akin. Masama bang ipilit sa'yo na magpagaling ka? Masama na pinipilit nyo akong magpa-hospital at magpagamot. Eh hindi naman yun ang gusto ko. Ang sabi mo, gusto mo pang makasama kami ng matagal. Pero hindi ako tatagal kung labas-masok ako sa ospital. Tay, kung susundin natin ang sinasabi ng doktor, gagaling po kayo. Kung susundin nyo ang hiling ko, alam ko kung paano pagalingin ang sarili ko. Sige nga, sabihin mo sa amin ng anak mo kung paano ka magpapagaling nang hindi nagpapatulong sa doktor. Sabihin mo. Hayaan nyo akong mabuhay ng normal, tulad ng dati. Pero hindi na ito tulad ng dati. Alam ko! Pero dahil sa kakapamukha nyo sa akin na kailangan ko magpa-hospital at magpagamot, mas lalo ako nai-stress at nalulungkot. Hindi ako makatulog kakaisip sa sakit ko dahil lagi niyong pinapaalala yung sa akin. Hindi ba pwedeng kalimutan muna natin ang sakit ko? Hindi niyo na ba talaga kayang iparamdam sa akin na ako pa rin ang padre di pamilya na malakas at kaya kayong suportahan? Tay! Hindi yung lagi nyo na lang ako inaalalayan. Ultimo paghinga ko kinababahala ninyo. Sino hindi makakaramdam ng panghihina sa pinapakita niyo sa akin? Nag-aalala lang kami sa'yo. May ibang paraan pa para iparamdam niyo ang pag-aalala niyo sa akin. Hindi itong parang binabantayan niyo ako lagi na huwag lumapit kay kamatayan. Nakakasakal! Nakakainis! Kung pagbibigyan po namin kayong bumalik sa normal, mapapangako nyo bang magiging masaya na kayo ulit? Hindi na magagalit. Yan lang naman ang hiling ko. Hayaan niyo akong mamuhay ng normal. Gaya ng dati. Kahit hindi ko ipangako, magkukusa ang katawan ko maging masaya at malakas. Kung yan ang mapapangako mo, sige. Mangangako na rin kami. Kapag padre di pamilya nga naman ay ayaw mong makita na mahina ka sa harapan ng iyong pamilya. Kahit pa sabihing sugatan na ang isang ama ay kailangan niyang ipakita ang kaya niya at malusog pa siya. Andun kasi ang pride niya, Papa Dudut. Yun ang nakalimutan namin ni Nanay tungkol kay Tatay. Buong buhay nakasama namin si Tatay at hindi ito nagpakita ng kahinaan sa harapan namin ni Nanay. Alam naming maraming pagkakataon na itong nagalusan at nalunod sa mga problema. Pero hindi niya yon ipinakita sa amin ni Nanay. Napakatapang ni Tatay. Kaya ang nangyaring pagkakasakit nito ay naging malaking dagok sa kanyang pagkalalaki. Lalo't lantara naming nakikita yon ni Nanay, Papa Dudut. Kaya siya nalungkot at lagi nagpapakita ng galit. Naunawaan na namin yon ni Nanay. Nasaktan namin ang pride ni Tatay bilang padre di pamilya. Pinag-usapan nga namin yon ni Nanay. Kapag nagpapahinga nun si Tatay ay nag-uusap kami madalas ni Nanay para gawin ang makabubuti para kay Tatay. Alam naming makabubuti kay Tatay ang magpagamot at magpa-ospital.
pero sa napansin namin ay mas lalo lamang siyang nangihina. Hindi kasi yon tinatanggap ng pride niya bilang isang ama. Alam namin na gusto niyang siya ang umaalalay sa amin at hindi ang kabaligtaran. Gustuhin man naming ipaunawa sa kanya na walang kaso sa amin kung kami ang mag-alaga at titindig para sa kanya, pero gusto rin naming alagaan ang pride niya bilang isang padre di pamilya. Sa ganung paraan ay naiisip namin na mas makakayanan niya ang bigat ng dinadala ng kalusugan niya. Mas manunumbalik ang lakas at saya niya. Wala namang masama kung susubukan naming pakinggan ang hiling niya na paghinto sa ospital. Susubukan lang naman, baka sakaling tama nga si Tatay Papa Dudut. Tay, Ano yun? may gusto lang po sana kaming itanong sa inyo ni Nanay. Kung itatanong niyo sa akin kung kailan ako papayag magpa-ospital ulit, huwag niyo nang subukan. Ako na nagsasabi sa inyo. Huwag niyong susubukan. Hindi na po namin kayo pipilitin. Kung ayaw mo talagang magpa-ospital, sige. Susundin natin kung ano man yung gusto at plano mo. Pero hiling namin na sana kumain pa rin kayo ng maayos, matulog ng sapat, at saka bibili kami ng mga prutas at gulay para sa inyo. Ayos sa akin yan. Mas gusto ko magpalakas kung ganyan lang ipapagawa niyo sa akin. At sana, huwag mong tanggihan ng vitamins mo. Sige, payag ako. Gusto naming malaman ni Nanay kung ano po bang plano nyo ngayon na hindi na kayo magpapa-ospital. Hindi niyo ba ako papagalitan? Bakit naman po kami magagalit? Dahil baka hindi tayo tugma ng mga gusto mangyari para sa sarili ko. Katawan mo yan. Ikaw ang nakakaalam kung ano ang kailangan mo. Pasensya ka na kung pinipilit ka namin sa mga ayaw mong gawin. Wala nang kaso yon. Alam kong gusto niyo lang naman akong gumaling. Mabalik tayo sa mga plano mo. Ano ba talagang gusto mong mangyari, darling? Darling, gusto ko lang naman mamuhay tulad ng dati. Hindi ba talaga pwedeng magkunwari na malusog ako? Na mahaba pa ang buhay ko? Subukan natin magpanggap para hindi maalala ng katawan ko na may pinagdadaanan nito. Sige. Meron pa po ba kayong gustong gawin o ipagawa sa amin ni Nanay? Meron. Gusto ko ng isang buwang Pasko. Matagal pa naman ang Disyembre. Mapaghahandaan pa natin yan. Malilinis ko pa lahat ng mga dekorasyon natin sa Pasko. Huwag na natin hintayin ng Disyembre dahil malayo pa yun. Ano po ang balak niyong gawin? Gusto ko mag-celebrate tayo ng maagang Pasko. Ngayon din. Ngayon na? Tutulungan kita, darling, sa paglilinis sa mga dekorasyon pang Pasko. Pati na pagsabit ng parol at Christmas lights. Fatima anak, gusto ko maghanap ka ng mga pelikulang pampasko na papanoorin natin sa gabi. Pakihanap mo na rin ng mga lumang CD ko ng mga Christmas song. Patutugtugin natin yung sa component tuwing umaga pagkagising. Sasabayan natin ng mainit na kapeng barako o batirol. Mukhang matagal mo nang naplano ito ah. Nung nalaman kong may taning na ang buhay ko, ito kagad ang rumihistro sa utak ko. Isang buwang Pasko. Maagang Pasko. Ano, mapagbibigyan niyo ba ako? Oo naman po, Tay. Mukhang pati kami magiging masaya niyan. Nai-imagine ko na yung mainit na baterol sa umaga na sumasabay sa Christmas songs. Magugulat ang mga kapitbahay natin. Baka nga makisalo pa sila sa atin eh. May nagbebenta na kaya ng keso de bola? Ayos na sa akin kahit anong keso. Ipapares ko sa mainit na monay at batirol. Hanap din ako ng hamon de bola mamaya. Sana makabili. Para mas malasahan pa natin ang Pasko. Nagustuhan ko tong plano mo, darling. Nararamdaman na ng katawan kong Pasko. Dapat magpalitan din tayo ng regalo, ah. May naihanda na ako regalo para sa inyo. Itinago ko sa ilalim ng kama. Oh, huwag niyong titignan ha? Papa Dudut, nakita ko kung gaano kasaya si tatay ng mga oras na yon. Tila nawala ang pangangayayat at pamumutlaan niya. Sumigla ulit siya habang iniisa-isa ang mga plano niyang mangyari sa maaga naming Pasko. Yan lang pala ang makapagbabalik ng saya sa kanya, Papa Dudut.
Pinagtimpla pa niya kami ni nanay ng orange juice at pinagpainit ng pandikoko para mapagsaluhan namin habang nililista ang mga dapat naming gawin. Nagkatawanan at nagkatuksuhan pa para kaming bumalik sa mga panahon na hindi pa namin alam ang tungkol sa sakit ni tatay. Panay ang sulyap ko kay tatay na nangunguna sa pagpaplano. Si nanay naman ay nakita ko kung gaano kalapad ang ngiti niya habang pinagmamasdan ang panunumbalik ng sigla ng kanyang asawa. Masaya ako dahil masayang muli ang mga magulang ko. Pasko ng paboritong okasyon ni tatay. Naalala ko na bata pa lamang ako ay siya na mismo ang umaasikaso lahat para sa Pasko. September pa lamang ay nagsasabit na ito ng parol sa labas ng bahay. Chine-check na rin niya kung may napundibang ilaw sa Christmas lights namin. Sinusuklay ng maayos ang Christmas tree namin. Nakalista na rin ang mga balak niyang iregalo sa amin at sa mga inaanak niya. Ganon kung maghanda si tatay sa Pasko, Papa Dudut. Pati ang pagluluto ng Noche Buena ay siya rin mismo ang umaasikaso. Sa ganong paraan siya nabubuhayan at naliligayahan, Papa Dudut. Kaya pala yon ang hiniling niya sa amin noong mga panahong nanghihina at nalulumbay na siya. Pasko pala talaga ang pangbawi niya sa pinagdadaanan niya. Kaya wala kaming pag-atubaling ibinigay sa kanya ang maagang Pasko na gusto ni tatay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ang kinalakhang pamilya ni tatay hindi na willing mag-celebrate ng Pasko. Hindi naman dahil bawal sa kanilang relihiyon kundi dahil kapos sila. Pasko kasi ang nagpapaalala sa kanila na wala silang perang pambili ng mga masasarap na pagkain at mga regalo. Ang kwento ni tatay noon ay gumawa siya ng parol na gawa sa straw at tansan para meron silang dekorasyon. Matagal na inipon ni tatay ang mga straw. Pinulot niya ang mga yon sa mga basurahan at sa mga tindahan na malapit sa kanilang bahay. Naiinggit kasi siya sa mga kapitbahay nila na kaliwat kanan ng mga dekorasyon. Kaya naisipan niyang gumawa ng parol nila. Pero hindi yon kinatuwa ng kanyang tatay at pinatapon kay tatay ang parol na ginawa niya. Pero hindi niya yon tinapon. Nilagay niya yon sa ilalim ng kanyang kama. At inilalabas niya sa tuwing nakakaramdam siya ng lungkot at inggit sa mga batang nakakapag-celebrate ng Pasko. Kaya naman noong nakawala na si tatay sa kahirapan ay sinigurado niyang matitikman niya lagi ang saya ng Pasko. Yun din ang pinaranas niya sa amin ni nanay. Hindi siya nagkulang sa amin pagdating sa pag-aasikaso sa Pasko. Gusto niyang maibigay sa amin ang masayang Pasko na hindi na ibigay sa kanya ng mga magulang niya. Lagi yung sinasabi ni tatay sa amin ni nanay, Papa Dudut. Hindi naman ako nanawang pakinggan yon. Gusto lang kasing ipakita at ipaunawa sa amin ni tatay kung gaano kami kaswerte na nagagawa naming magsabit ng parol at magtayo ng Christmas tree kada Pasko. Dahil hindi lahat ay may kapasidad para makabili at makagawa noon. Lalo na ang mga handang pamasko. Kaya nga ang plano ni tatay na maagang Pasko ay sinuportahan namin ni nanay ng buong puso. Dahil nadadamay din kami sa kasiyahang dulot noon, Papa Dudut. Huwag niyo masyadong gagalawin ang Christmas tree natin, ha? Nawawala na ng balanse. Ayusin ko kapag dumaan ako sa hardware. Na-check mo na ba kung gumagana pa rin ang Christmas lights natin? May ilang napundi pero hindi naman pansinin. Pwede pa tayong bumili mamaya. Gusto mo bang sumama? Gusto ko kasi maglagay sa kwarto natin. O sige, kailangan ko ding dumaan sa grocery store para bumili ng handa natin.
May pang spaghetti naman tayo mamaya, hindi ba? Kahit yun lang muna ang handa natin ngayong araw. Hindi ako mapakali kapag walang queso de bola. Alam mo namang yun ang paborito ko. Nayo-order na lang ako online para hindi ka na mahirapan sa paghahanap. Ay nako, baka matagalan pa yan bago dumating. Gusto ko nang makatikim mamaya. Yun ang papapaking ko habang nanonood tayo ng pelikulang Pampasko. Sabihan niyo lang ako kung wala kayong mahanap mamaya para maka-order ako online. Ayaw mo bang sumama sa amin ng nanay mo na lumabas? Magda-download pa po kasi ako ng mga kanta at pelikulang pang Pasko para marami tayong mapanood sa buong buwan. Mabuti yan. Pwede bang ikaw na rin maganda ng baterol at monay mamaya? Gusto kong ipares ang hamon de bola sa nilagang kamote na may kahalong keso. Natakam ako bigla sa mga plano mo, darling. Huwag niyo naman ako masyadong gutumin. Magpaplansya pa ako ng mga isusot nating terno eh. Ay oo nga pala. Meron pa sa dulong cabinet namin ng tatay mo yung mga terno nating pantulog na Pampasko. Ilabas mo na rin mamaya. Idamay mo na rin sa paplansyahin mo ha. Para mawala yung amoy ng mothballs. Na-excite na ako sa maagang Pasko natin. Lalo na ako. Sana napalakas ka ng maagang Pasko natin, darling. Mukha bang hindi? Tingnan mo nga't mula nung pumayag kayong i-celebrate natin ng maagang Pasko, parang lumakas na ang pangangatawan ko. Napansin mo ba, darling, na mahimbing na tulog ko? Napansin ko nga, para kang sanggol kung matulog. Kung may naiisip pa po kayo tay na gusto niyong gawin para sa maagang Pasko natin, sabihan niyo lang kami ni nanay ha. Gusto ko sanang papuntahin dito ang mga inaanak ko sa susunod. Maglalagay ako ng malulutong na 20 pesos sa ampaw at yun ang regalo ko sa kanila. Pero tay, dalagat binata ng mga inaanak niyo. Yung iba nga may sarili ng pamilya eh. At saka wala na halos papel na 20 pesos ngayon. Puro na barya. Maghahanap ako. Tradisyon natin mga Pinoy ang mamigay ng malulutong na 20 pesos sa mga inaanak. Itutuloy ko yun. Naku, gustong ituloy ni tatay ang pagiging kuripot na ninong. Teka, parang nangihina ako sa panlalait mo, anak. Nanghina bigla ang katawan ko. Bumagsak bigla ang kalusugan ko. Hayaan niyo tay, o-orderan ko kayo online ng dextrose na pampagalante. Huwag mo nang asarin ang tatay mo. Pag yan nagtampo, baka biglang magpa-ospital. Sige ka, mapopospo ng maagang Pasko natin. Niyakap ni tatay si nanay sa huling biro nito. Napangiti ako habang nakatingin sa kanila. Nanumbalik na rin ang sigla ng relasyon nila, Papa Dudut. Nagkaroon talaga ng problema sa relasyon nila mula noong nalaman namin ang tungkol sa karamdaman ni tatay. Lalo na nung pinipilit na ni nanay ang mga gamot kay tatay. Madalas silang nagkakatampuhan ng dahil doon. Pero noong pinagbigyan ni nanay si tatay na huwag nang magpa-ospital ay doon na nagsimulang bumalik ang lahat. Bumalik ang giliw nila sa isa't isa, Papa Dudut. Madalas ko na silang nahuhuling naglalambingan sa tuwing nanonood kami ng mga pelikula na nakikita ko ang mga panakaw na halik ni tatay sa noo at pisngi ni nanay. Hindi nawala ang pagmamahalan nila. Nagtago lang noong mga panahong mas inuna nilang ipakita ang galit at lungkot nila. Masaya akong hindi na nagtagong muli ang pagmamahalan nila. Dahil gustong gusto kong nahuhuli yon sa paligid nila. Nagpatuloy ang selebrasyon namin ng maagang Pasko, Papa Dudut. Sinunod namin ang gusto ni tatay na maglaan ng isang araw para sa mga inaanak niya. Alam ng mga inaanak niya at mga kamag-anak namin ang tungkol sa karamdaman ni tatay. Nakwento na rin namin ang dahilan ng maagang Pasko namin. Buo naman ang ipinakita nilang suporta. Natuwa ako na kumpleto ang mga inaanak ni tatay na dumalaw sa amin. Magiliw nilang tinanggap ang malutong na 20 pesos na nakasilid sa angpaw. Sumayaw at nagkantahan pa ang mga ito bago iabot sa kanila ang angpaw. Dahil yon ang nakasanayan ng mga inaanak ni tatay sa tuwing dumadaan sila sa bahay noon para kunin ang kanilang aginaldo. Marami pa kaming ibang ginawang selebrasyon para sa aming maagang Pasko, Papa Dudut. Isa na doon ang pagbibigay ng regalo. Pagkatapos naming kumain ng hamon de bola, nilagang kamote na may keso at fruit salad ay nagsama-sama kaming pamilya
sa harapan ng Christmas tree para iabot ang mga regalo namin sa bawat isa. Papa Dudut. Fatima anak, ikaw muna magsimula mag-abot ng regalo para ako naimpatso sa dami ng kinain kong kamote. Mukhang mapapasama ang amoy ng hangin mamaya, Tay ah. Pinapak mo na lahat ng kamote eh. Salad na lang ang tinira mo sa amin ni Nanay oh. Masisisi niyo ba ako? Sinira pa ng nanay mo pagkakalaga sa kamote. Ang hinalo kong keso ang nagpasarap doon. Hindi darling, ang pagmamahal na hinalo mo nagpasarap doon. Pakis nga. Kung hindi ka lang busog, baka nakakurot na kita sa tiyan at hita mo. Mamaya na po maglambingan. Pasintabi naman sa mga single na kagaya ko. O siya, simulan na natin mag-abot ng regalo. Mauna ka na anak at lalambingin ko pa tong nanay mo. Ay nako, nang inggit pa talaga ulit. Okay. Ito na ang regalo ko para kay Nanay. Hindi ko na binalot ha. Bra! Paano mong nalaman na kailangan ko nito? Hula ko lang naman, Nay. Napansin ko kasi kapag nagsasampay na kayo ng mga nilabahan, kulang na lang humingi ng saklolo sa akin ng mga branyo para ibaon ko na sa lupa. Gusto na nila mag-rest in peace, Nay! Salamat anak ha. Alam mo talagang kuripot akong bumili ng bra. Pati panty. Gusto na rin humimblay ng mga panty mo, darling. Ay, nagsalita ka naman dyan. Sakto ang regalo ko sa'yo. Oh, buksan mo na. Merry Christmas. Maagang Pasko sa'yo, darling. Tingnan ko nga kung anong laman nito. Brief! Large! Hindi na bacon ang mga isusuot ko. Kasi naman, puro bacon na nga. Kulang na lang lumundag na sa kawali ang mga brief mo para magpaprito. Salamat, darling. O, Tay, heto naman ang regalo ko sa inyo. Ano ito? Aba, pictures natin to nung bata ka pa lang. Bakit ang linaw? Hindi naman ganito ang pagkakaalala kong kuha noon. Ang galing. Ang linaw talaga. May kakilala kaming nag-restore ng luma at sirang pictures. Naisip kong hanapin yung mga picture natin noon ni Nanay. O ayan, mamili na po kayo dyan ng ilalagay nyo sa wallet nyo. Kung kasya lang lahat ito sa wallet ko, ikakarga ko talaga lahat. Tanggalin nyo na po kasi yung mga resibo sa wallet nyo para magkasya lahat dyan sa wallet. Ako naman. Anak, ang regalo ko sa'yo ay 3 buwan kitang ipaglalaban ng damit at hindi kita paghuhugasin ng plato sa loob ng 4 na buwan. Pirmahan mo na tong kontratang ginawa ko para maisakatuparan na natin. Wow, Nay! Mas kuripot ka pa pala kaysa kay Tatay! Ay, ayaw mo pa? Pwede kong bawiin. Marami kang huhugasan mamaya. Nakita mo naman ang lababo natin. Joke lang! Thank you, Nay! Tatagal na rin sa wakas ang nail polish ko. Kikinis pa ang kamay ko. Ako naman. Ito ang para sa'yo, darling. Ano ba ito? Oh, lipstick! Napapansin ko kasi na lagi ka napapangiti kapag nagpapahid ka ng lipstick sa harapan ng salamin. Mas lumiliwanag ang mukha mo. Natutuwa ako. Kaya habang nandito pa ako sa mundo, ako ang supplier ng lipstick mo. Merry Christmas. Maagang Pasko, darling ko. Merry Christmas! Maagang Pasko sa'yo, darling ko. Salamat sa pagpapangiti mo sa akin. At syempre, hindi naman kita pwedeng kalimutan, anak. Para sa paborito kong anak. Ako lang naman kasi ang anak niyo, Tay eh. Ito ang regalo ko sa'yo. Teka, Tay, ito yung paborito niyong relo ah. Binibigyan niyo na po sa akin to? Hindi na rin kasi kaya ng kamay ko na magsuot ng relo. Alam mo na, mahina na talaga ang katawan ng tatay mo. Pero ang totoong dahilan kung bakit ko gustong ibigay sa iyo ang relo na yan ay dahil ayokong kaligtaan mo ang oras na meron ka sa mundo. Isuot mo yan palagi.
Para may paalala sa'yo na huwag magsasayang ng oras, lalo sa mga bagay at tao na nagpapasaya sa'yo. Merry Christmas. Maagang Pasko, Fatima. Merry Christmas! Maagang Pasko sa inyo, Tay! Nagyakapan kaming pamilya, nakangiti pero halatang nagpipigil ng pag-iyak. Iyak na dulot ng sobrang saya dahil nabigyan kami ng pagkakataon na makasama pa si tatay. Pinagmasdan naming muli ang mga regalo namin. Nagpicture din kami gamit ang lumang kamera ni tatay nung binata pa siya. Maalaga si tatay sa mga naging gamit niya nung binata pa lamang siya kaya naggamit pa namin yon. Pinagpatuloy namin ang selebrasyon ng maagang Pasko. Nag-videoke kami ng mga kantang pamasko at nung mapagod kumanta ay hinayaan na lang namin ang radyo ang magpatugtog ng mga malalamyos na awiting pamasko. Masayang masaya kami at hindi ko makakalimutan ang selebrasyong yon. Pakiramdam namin ay nagkaroon kami ng panibagong buhay at panibagong pag-asa para kay tatay. Sa ngayon, may paminsang-minsang atake si tatay na ng karamdaman niya. Hindi naman namin pinaparamdam kay tatay na nababahala kami. Natuto na kami. Gusto naming maging matatag sa harapan niya tulad ng ginagawa niya sa amin mula simula. Kailangan kami ng padre de pamilya namin at hindi kami aalis. Hindi namin ipaparamdam sa kanya na mahina siya. Tanging pagmamahal at suporta lang ang mararamdaman niya. Kung ano man ang maging plano ng Diyos para sa aming ama ay hindi namin yon kinokontra. Natuto na kasi kaming pamilya na pahalagahan ang bawat segundo na meron kami sa mundo. Nangongolekta na kami ng alaala at hindi pagkabahala. Dahil alam naman naming lahat, tayo ay mamamaalam din sa mundo. Pero sisiguraduhin naming masusulit namin ang bawat minuto na buo kaming pamilya at masayang magsasama-sama kahit na hindi Pasko. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ng katatagan ng tatay ko sa inyong number 1 radio station, Barangay LS 97.1. Muli maraming salamat and Merry Maagang Pasko sa inyong lahat. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Fatima.